akong narinig na patotoo. May isang araw na iyak ako, sabi ko, narinig ko patotoo, mag-asawa. For 7 years, ng lalaki yung asawang babae. Oh. Pero dahil yung lalaki, sabi niya, ayokong masaktan ng anak natin, ayokong masira ang pamilyang to, tatanggapin kita dito sa bahay. Hindi na tayo magtatabi, pero for the sake ng anak natin, magsasama tayo. 7 taon, may lalaki siya. And after that, after 7 years, nakakilala siya ng isang born-again Christian. Sinyeran siya. Nalaman niya ngayon ang buhay niya na masama. Nagsisi siya. At kinausap niya one time ang kanyang asawa, after 7 years, sabi niya, na-realize ko mali ako, na-realize ko masama ako. Gusto ko nang buuin ang pamilyang to. Gusto ko nang maging maayos sa pamilya natin. Heart to heart to. At ano ba? Saka naman ng babae ang asawa niya. Wala ka. For 2.5 years. Ano naranasan niya ngayon? Siya naman ngayon na nabubuhay sa misery. Pero dahil siya dati ang nagkakasala, kaya lang alam mo yun? At dahil nasa church na siya, yung pastor, tinutulungan siya mag-pray, binibigyan siya ng direksyon, tsaka yung mga ka-churchmate niya, magtiis ka lang. Hindi nangangailangan kayong mag-asawa ang magsisimula ng tamang relasyon sa pamilya. You start you with God. So, pinagpalatayaan niya yun. Okay, magsisimula ako ng tamang pamilya, ako at ang Diyos. For 2.5 years, nananalangin siya. At ano ba isang araw? Boom! Nakakilala ang asawa niya kay Lord. Dahil sa pagtsatsaga niya. So mga kapatid ko, if she listened to the wrong people, malamang wasak na pamilya nila. But because she listened to the right people, those people who fear God, and who knows what is the valuable thing in this world, na tama, naging maayos sa pamilya niya. At on the air, sabi ng lalaki, love, I'm sorry. Kakaiyak ka, no? Akala niyo ba sa pelikula lang nangyayari yun? Nangyayari yun sa lahat ng mga taong kumikilala sa Diyos. Kaya pakalaman sila. Walang imposible kay Lord. God can mend broken hearts. God can heal broken hearts. Ang tanong, nagpapagaling ka ba kay Lord? Hinahayaan mo bang pagalingin ka niya? Gamutin ka niya? Listen to the right people. Do not listen to those people na nagsasabing, girl, magpakasama ka. In the end, saan ka pupunta? Pero mga kapatid ko, listen to the right people and to the Word of God. Dadali ka sa tama. Amen? And that is the purpose of the church. Kaya mga kapatid ko, kung nasa church tayo, huwag tayo magpapayo ng mali sa mga tao. Alam natin nangangailangan ng tamang payo. Amen po ba? Amen. Do not lead other people para sila mapahamak. So pangatlo, bilisan na natin. Trust God. Remedy yan. Number 3, remedy. Para tayo mawala yung mga pesa sa buhay natin. Magtiwala tayo kay Lord. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Mga kapatid ko, yung mga pesa sa buhay natin na yun, iniisip natin, wala akong alaga, takot tayo mawala ng pera, sige, trabaho, wala pa rin sa Panginoon. Trust God. God sees your needs. God knows your needs. Kaya kanyang pagpalain. Kapag gusto kanyang pagpalain. Maging tapat lang tayo sa Panginoon. Number 4, replace worry with worship. Pinakahuli na po yan. So mga kapatid ko, worry ka ng worry, palitan natin ng worship. Matthew 6:33, ano sabi dyan? Alam na natin? Ano sabi doon? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Ano yung mga things na gusto mo? Sinabi ko kanina, what are your needs? Hindi ba? What are those things that you want? Seek first His kingdom. You worry about those things? Nag-worry ka sa mga pangasawa? Nag-worry ka sa bahay? Sa pera? Ano worry mo? Kinabukasan ng mga anak mo? Ang dami mong worry. Naalala ko na minsan yung kwento ng isang babae. Worry. Nagtanong lang sa kanya, anong oras na, miss? Hindi sumagot. Ano sabi niya? Tinatanong mo oras. Tapos maya tatanungin mo pangalan ko. Tapos iligawan mo ako. Tapos magiging tayo. Tapos magda-date tayo. Dadalhin mo ako kung saan.
tapos mabubuntis ako, tapos manganganak ako. Paano yung bata? Nagtanong mo. Worry! May mga taong nagbo-worry. 10 years from now, saan ako kukuha ng ganito? Mga kapatid ko, replace worry with worship. Amen? Worship. Worship. Huwag tayong mag-alala kung anong mangyayari sa buhay natin. Why? Seek first the kingdom of God. And all those things Shall be shall be added to you. Panampalatayaan na natin yun. Amen? Sabihin nga natin, idadagdag sa akin ni Lord. Idadagdag sa akin ni Lord Panampalatayaan na natin. Sabihin Yes, natin na may amen. pananampalataya, idadagdag sa akin ni Lord. Idadagdag sa akin ni Lord. Mga kapatid ko, kung ikaw ay ina, alam ko ang puso ng isang ina, susubo na lang niya, bibigay pa sa mga anak. Di ba? Naalala ko si nanay na isa kapatid. Kasi yung kapatid ko naman kasi pinost yung mga picture ni nanay nung araw, sabay na wala na po akong nanay, wala na rin akong tatay. Pero naalala ko na yung mga sakripisyo nila. Kung ang magulang, lalo na ang nanay, ay nagsasakripisyo para sa anak, alam niyo yan, di ba? Eh tayo nga kahit mga dalaga, ba't ba tayo nagsasakripisyo dito? For the family. Eh, kasi para makatulong sa magulang, tama ba? Amen. O sa mga kapatid, sa mga mahal natin sa buhay. Bakit natin ginagawa yun? Bakit natin ginagawa? Na malayo tayo, nasasakripisyo malungkot dito, at nagpapakahirap sa amo. Hindi ba't para mabigyan sila ng magandang buhay? Tama po ba? Amen. Kasama ko ba kayo? Amen. Para mabigyan sila ng magandang buhay. Imagine this. Bakit si Lord? Hinayaan niya mamatay si Jesus Cruz. Nagsakripisyo. Si Jesus nagsakripisyo. Kung alam mo yung puso ng isang magulang, you will understand the heart of God. At kung alam mo yung puso ng isang magulang, now you will know. Pinaparana sa iyo ni Lord dyan, yung mga ganyang mga bagay. Pero hindi ka magtatagal dyan. He will add everything to you. Kasi kung ang magulang gusto niya pinakamabuti para sa kanyang anak, lalong-lalo na si Lord. Amen? So, huwag natin iti-take for granted ang buhay natin ito sapagkat mahal na mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen. Meron ba tayong para sa mga mothers? Binigyan na ba? Sa oras ito, tumayo tayong lahat. Gusto kong tawagin ang mga nanay dito sa harapan.